Hi, hello, hello, hello. Good morning mga kapanalig ko, no. Magandang umaga sa inyo. Meron akong nakita na viral video ng isang, hindi ko alam kung isa siyang, ano bang tawag doon sa sa may katungkulan na Muslim, Hadid. Hindi ko lang kung isa siyang Hadid at saka yung isa. Dalawa yan eh. Hadid, nakalimutan ko yung isa kasi may nakalaban na akong debater ng Islam. Isang Hadid at saka meron pang isa Imam. Hindi ko alam kung yung nasa video na viral is Imam o Hadid. No? At siya ay parang nasa conference hindi ko alam kung conference ba yon o nagtuturo siya sa mga magmu-Muslim, no? Ang sabi niya, tong Muslim na to, hindi ko alam kung Hadid o Imam siya. Pero alam ko meron siyang katungkulan sa sa relihiyong Islam na tayo daw mga Katoliko ang nagpapatay kay Kristo o tayong mga Kristiyano. Let's say, lahatin na natin, no? Lahatin na natin kung hindi lang Katoliko, pag sinabing Kristiyano, kasama ang mga Protestant Christian diyan, no? Yung mga sulpot na Kristiyano. Tayo daw nagpapatay kay Christ. Sa mga kapatid kong Muslim, sa relihiyong Islam, ako ay isang Katolikong defensor. Malaki ang paggalang at pagrespeto ko sa inyo, sa inyong relihiyon dahil mahal na mahal kayo ng aming Santo Papa. Pero ganun pa man, dapat sa pagdating sa kung sinong pumatay kay Christ, dapat po alam nyo yan. Bakit? Religion kayo eh. Kapag religion ang kapag religion ang isang mananampalataya, sila ay saklaw o sakop ng isang relihiyon, meron kayong tradisyon. Mga kapatid kong Muslim, tayo ay kinikilala sa bayan ng Jerusalem as religion, 'di ba? Monistic religion ang nasa Jerusalem. Yan ang Islam, Catholic Church at saka Judaism. Huwag sana tayong magturo sa mga papasok ng Muslim na ang Kristiyano ang pumatay kay Christ. Nasa kayo, Jerusalem kayo, 'di ba? At dahil nasa Jerusalem kayo, hindi nyo alam ang history. Hindi nyo alam ang history. Dapat alam nyo yan. Hindi ba? Ang sasabihin ninyo, kaming mga Kristiyano ay mamamatay tao. O sige, dederasyohin ko kayo. Nung sinakop nyo ang bansang Turkey, ilang mga Kristiyanong Katoliko pinatay nyo, wala pang Protestante nun. The Battle of Lepanto na sinasabi, yung binalak nyong sakupin ang Rome, na natalo kayo ng mga Templar Knights na tinatawag, mga mandirigba ng Catholic Church, hindi nyo nasakop ang Rome. Ilang mga Katoliko pinatay nyo? Sa mga bansang Muslim, sa mga Islam country, ilang mga Katoliko ang minartir ninyo? Sasabihin ninyo, kami yung mamamatay tao, kayo nga ang nagsabi, di ba? Ipinag-uutos ni Allah na pumatay kayo ng Kristiyano dahil yan ay mas nakakabanal. Kayo ay makakapunta sa langit. Hindi ba? The more na mas marami kayong pinapatay na Kristiyano, the more na mas magiging banal kayo. Tapos pupunta kayo ng langit, kayo ay hahainan ni Allah ng mga birhen. 72 virgins, if I was not mistaken, kasama pa si Maria. Sasabihin ninyo na wala kaming awa, pinapatay namin ng mga makasalanan. Hindi tinuturo ng aming simbahan na pumatay kami ng tao. Wala pong katuruan ang Catholic Church na ang mga Katoliko dapat pumatay ng makasalanan. Hindi, actually, dami nga naming martyred saints. Sana tignan nyo yung mga martyred saints ng Catholic Church. Anong ibig sabihin ng martyred? Pinatay. Paano kami babansagan na pumapatay ang Katoliko ng mga makasalanan? Ang dami naming martyred saints, thousands, libo-libo po. Wala namang masama kung tayo ay magtuturo ayon sa ating mga aral, kung tayo ay magtuturo ayon sa ating doktrina, karapatan natin yan. Karapatan natin at tungkulin natin na hindi mapahamak ang bawat tao at mapunta doon sa tamang pananampalataya, pero wag naman tayong magturo ng mali.
Kasi kung ganyan ang turo ninyo sa mga kapatirang sa mga kapatirang Muslim ninyo, lalabanan ko kayo ng debate. Wag niyong paparatangan ang simbahang Katolika na kami pumatay kay Christ. Judaism ba kami? And ang Christianity nagsimula 33 AD, patay na si Christ. Paano namin papatayin yung patay na? Dapat alam niyo 'yan. Religion ng mga Muslim, di ba? Religion kayo, Muslim. Meron kayong traditions, hindi kayo nagbabasa ng history. O kailangan ko pang ilatag sa inyo yung mga pinagtatatalak ninyo. Ako bilang isang Katoliko, hindi ako naninira ng religion mismo. Hindi ko sinisiraan ang mga Muslim. Depende na lang talaga kung may debate, maglalatagan tayo ng referensya. History laban sa history kasi yan ang labanan ng mga religion. Hindi tayo naglalabanan ng mga aklat, naglalabanan tayo ng kasaysayan. Kung makakaharap ko ang Buddhist, kasaysayan ng paglalabanan namin. Hindi sila pwedeng gumamit ng aklat nila, hindi rin ako pwedeng gumamit ng Bible, wala sila noon. Maglalabanan ng history kasi yan naman noon ang nangyayari sa panahon ng mga early Christians. Kasaysayan laban sa kasaysayan dahil wala namang aklat noon. Hindi pa nako-compiled ang Bible, ang labanan noon, traditions to traditions. Ngayon, sa sinasabi ng Muslim na to, na Katoliko ang pumatay kay Kristo, bigyan nyo ko ng historical basis ninyo na kaming mga Katoliko pumatay kay Christ. Hindi pa pwedeng ganon. Ang Christianity po, nag-start patay na si Christ. Paano namin papatayin yun? Patay na. Wag naman sana tayong magturo ng mali. Dahil lang sa gusto ninyong umakay ng tao. Pwede naman kayong umakay ng tao kung ituturo ninyo yung aral ninyo. Pero yung maglalatag kayo ng katuruan na hindi naman totoo, tapos yun pa ay nagiging sanhi para tapakan ninyo ang mga Kristiyano, hindi ako papayag. Lalaban ako dyan. Lalabanan ko po kayo kasi hindi naman tama yung ganon. Paano nyo nasabi? Na Katoliko ang pumatay, ang pumatay kay Christ, Hudyo. Hudyo, mga Pariseyo, mga Saduseyo. May Pariseyo ba sa Katoliko? Ang Pariseyo ginagamit yan sa Judaism. Ang Saduseyo ginagamit sa Judaism, yan ang pumatay. Ang nagpapako kay Christ, Roman pagans. Hanggang ngayon ba yung Roma pagans pa rin? 'Di ba Kristiyano na? Kristiyano na ang Roma. Ang pumatay kay Christ, hindi pa nag-e-exist ang Christianity. Kaya nga Roman pagans, Roman Empire ang pumatay sa kanya eh. Kasi during that time, ang Roma pagano pa, hindi pa nga nakakapunta sila Pedro noon eh. Nakapunta na ba si Pedro nung pinatay si Christ? Hindi pa sa Roma? Hindi pa nakakapunta si Pedro sa Roma nung pinatay si Christ. Bakit sasabihin nyo kami pumatay? Ang pumatay, ang pumako sa krus kay Kristo, mga paganong Romano. Hindi naman Kristiyano yon, pagano yon. Ngayon ba ang Roma pagano pa din? Di ba hindi na? Hindi nyo pwedeng ikabit na dahil ang Vatican ay nasa Roma, kami nagpapatay kay Christ. Yung pinatay si Christ, wala pang Christianity sa Rome. Pagano pa lang yan. So meaning to say, ang pumatay kay Christ, mga pagano, hindi po mga Kristiyano. Oy, magnulos dili kayo mga Muslim. Huwag kayong ganyan. Mataas ang paggalang ko sa mga Muslim, huwag niyong siraan ang Katoliko. Uy, ay nako, lalabanan ko kayo. Hindi pa pwedeng ganon. Tapos kapag ang Katoliko lumaban sa inyo, nandiyan na ang pagbabanta ninyo. Ang daming mga protestanteng natatakot sa inyo kasi alam nila yung kaya nyong gawin. Hindi ako natatakot. Maglabanan tayo ng aral. Kilala ko ng mga debater na mga Muslim. Ayan ang naging usapan namin. Hindi ko kayo sasalingin, wag nyo akong sasalingin. Dahil lalaban ako, aral sa aral. History sa history, maglatagan tayo. Quran sa Biblia, lalatagan ko kayo. Mali yung ganon. Huwag kayong magpaparatang sa amin na kami pumatay kay Christ. Paano namin papatayin si Christ? Ang Christianity 33 AD nag-start, patay na si Christ. Kaya nga meron kaming linggo ng pagkabuhay. Doon kami unang sumamba, linggo ng pagkabuhay.
Muling pagkabuhay ni Kristo, kaya nga Lord's Day yung sa amin eh. Sunday, hindi kami Sabbath keeper. Ang pumatay kay Christ, Sabbath keeper, mga SDA. Ang pumatay kay Christ, yung mga hindi naniniwalang Diyos si Kristo, mga Iglesia ni Kristo, natatag ni Felix Manalo. Ang pumatay kay Christ, mga Church of Christ na nasa Amerika. Ang pumatay kay Christ, Judaism, hindi naniniwalang Diyos si Kristo. Bakit namin papatayan yung pinaniniwalaan naming Diyos? Lagyan naman natin ng sentido komon. Maglagay naman tayo ng sentido komon, pinaniniwala ang Diyos ng isang tao, papatayin mo. Huwag kayong magsasalita mga Muslim ng ganyan sa amin. Hindi ako papayag. Nananahimik kaming mga Katoliko dito sa Pilipinas, ganyan ituturo mo, Pilipino ka pa man din. Kung hadid ka o imam ka, huwag kang maganyan. Ituro mo yung tama at yung totoo. Huwag kang magtuturo ng mali, pinalalabas mo lahat. Kahit ang mga Protestant na Kristiyano, pinalalabas mo, pinatay nila si Christ. Na pinaniniwalaan naming Diyos. Sino ba namang taong siraulo? Na pinaniniwalaan mong Diyos, papatayin mo. Ang pumatay kay Christ, hindi naniniwalang Diyos si Christ. Sila ang mamamatay tao. At wag mong sasabihin na kayong mga Muslim ay hindi mamamatay tao. Pag sinabing mamamatay tao, pumapatay ng tao. Pero malinaw doon sa video mo, ang sabi mo, hindi kayo mamamatay tao. Pinapatay nyo lang ang tao na utos ni Allah. Ano ba yung utos ni Allah? Pumatay kayo ng Kristiyano. Pag pumapatay ka ng Kristiyano, anong tawag sa inyo? Mamamatay tao kayo. Hindi natin pa pwedeng bigyan ng ano yan. Dahil ang utos sa inyo ni Allah, pumatay kayo ng Kristiyano. O, pag pumapatay ka ng Kristiyano, anong tawag sa inyo? Eh di mamamatay tao, ano ba mga Kristiyano, mga tao yan ang pinagpapapatay nyo. Kaya nga maraming protestant na takot sa inyo eh. Kasi nga alam nila kung ano yung kakayahan ninyo. Dahil kahit pumatay kayo ng Kristiyano, hindi kayo lumalabag sa batas nyo. Kaya nga ang dami naming martir. Ilan ang pinatay ng mga Muslim? Sasabihin nyo, hindi kayo mamamatay tao, kaming mga Kristiyano mamamatay tao. Pinapatay namin mga makasalanan. Kung pinapatay namin mga makasalanan, ubus na mga Katoliko, lahat kami makasalanan. Huwag kayong magtuturo ng ganyan. Ang utos sa inyo ni Allah, pumatay ng Kristiyano, tapos hindi kayo mamamatay tao. Pumapatay kayo ng Kristiyano, hindi kayo mamamatay tao. Eh, anong tawag sa inyo? Kapag pumapatay ka ng tao, at pag pumapatay ka ng Kristiyano, pumapatay ka ng tao. Pag pumapatay ka ng tao, mamamatay tao kayo. Wala sa kautusan namin. Walang turo ang aming simbahan na pumatay kami ng hindi Kristiyano. Hindi kami inuutos ng Catholic Church na, kayo mga Katoliko, hindi yan Katoliko, patayin nyo. Walang utos ang simbahan sa amin, pero kayong mga Muslim, yan ang utos ni Allah sa inyo. Pag Kristiyano, patayin nyo. Nakakabanal ba yan? Papatay ka ng tao? Hindi ba dapat ang tao kapag hindi nyo kapanalig, i-convert ninyo? Gawin yung Muslim, wag nyong patayin. Yun ang tunay na makatao. Sasabihin ninyo, mamamatay tao ang mga Katoliko kay Kristo, pinatay namin si Christ. Nagsimula ang Christianity, patay na si Christ. Kaya nga meron kaming Easter Sunday. May mga tradisyon kayo, hindi nyo alam ang tradisyon? Hindi nyo alam ang history? Ang labanan ng Muslim at saka ng Katoliko, history sa history. Kung makapagturo kayo dyan sa mga kaanib ninyo na mga Muslim, ganyan sa amin. Kaya nga sa inyo, pabor lahat eh. Pumatay kayo ng Kristiyano, papalakpakan kayo ng mga kapanalig nyong Muslim dahil batas nyo yan. Pero kaming mga Katoliko, kahit satanista ka pa, hindi itinuutos ng aming simbahang pumatay kami ng tao dahil mali yun. Hindi lang mali sa mata ng Diyos, mali yun sa batas ng tao na pumatay ka ng tao. Kung papatay ka ng Kristiyano, kalugod-lugod sa bansa, kalugod-lugod sa isang gobyerno, na gusto ninyong ubusin ng mga Kristiyano, papatayin ninyo, tapos sasabihin ninyo, hindi kayo mamamatay tao. Sasabihin nyo, kami mamamatay tao, kaming mga Katoliko, dahil pinatay naming Diyos namin, saan ka nakakita? Pinaniniwalaan naming Diyos, papatayin namin. Pumatas tayo ng pagtuturo. Pumatas tayo pagdating sa aral. Hindi yung aaki kayo ng tao dahil sinisiraan ninyo, binibigyan nyo ng galit. Kaya tignan nyo yung mga Abu Sayyaf sa Mindanao. Anong ginagawa sa gobyerno? Lumalaban. Diba?
Yung mga NPA, yung nagpabagsak ng Twin Towers sa Amerika, Osama Bin Laden, tignan nyo ginawa ninyo, ilang mga buhay ang nasayang. Yung mga terorista na yan, sige nga, tama ba yung ganyan? Makatao ba yan? Nalulugod ba si Allah sa pamamaraan ninyo na hindi makatao? Sinong mabuting Diyos ang gagawa nun? Na pumupuksa kayo ng buhay ng maraming tao, tapos sasabihin ninyo kaming mga Katoliko pumapatay ng tao? Sige nga, sinong matinong Diyos ang magtuturo at uutusan kayong pumatay ng Kristiyano? Sasabihin ninyo kaming mga Katoliko pumapatay kami ng Kristiyano ng makasalanan? Sino? Saan mababasa yan? Bigyan nyo ako ng CCC, Standard References, Catechism of the Catholic Church, o kahit canon law pagamitin ninyo. Turo ng mga konseho, ilatag ninyo sa akin na nag-utos ang simbahan na pumatay kami ng hindi namin kapanalig. Gaya ng turo ng mga hindi lang kayong mga Muslim, kahit mga sulpot na sekta, na kami daw nagpapatay sa mga sulpot. Walang itinuturo ang simbahan namin na pumatay kami ng hindi kapanalig. Walang katuruan ng aming simbahan na pumatay ka ng tao. Kahit kalkalin ninyo lahat ng aral namin, hindi kami tinuturo ang pumatay ng tao. Mahabag kami sa tao, maibigin ang kaaway, ayun ang utos sa amin ni Christ. Kung papatay kami ng tao sa dami ng minartir, dapat ginanti na namin yan. Ilan ang pinatay ng Buddhist na Katoliko? Ilan ang pinatay ng Judaism na Katoliko? Kayong mga Muslim, ilan ang pinatay nyong Katoliko? Yung pari namin na kinidnap sa Mindanao, na pinugutan nyo ng ulo. Ano pa? Yung mga religion, Hinduism, ang daming binartir niyan. Hindi nyo napapansin, taon-taon, merong nakakanonize na saint? Bakit? Mga pinagpapatay ng mga ng mga religion. Sino pinatay ng Katoliko? Sino ang pinatay ng mga Pope? Ng mga Buddhist? Ng Islam? Kayo ang sumugod sa Turkey na nandoon ng Church of Antioch, nandoon ng Church of Efeso, andon ng Church of Corinth. Diyan, sa Turkey, di ba Muslim country yan? Dapat ni-research nyo. Yung mga mosque ninyo dyan, na merong mukha ni Maria, ng mga anghel, hindi naman sa inyo yan eh. Sa Katoliko yan eh. Kaya nga nawala yung namin eh. Yung may 5 rights tayo eh. Ngayon natira Eastern Rite. Yung Orthodox. Tsaka Western, tayong Katoliko. May 3 pa yan. Nagiba yan. Bakit nagiba yung 3 rights na yan? Na ang Catholic noon, ang Catholic Church, binubuo ng 5 rights yan. Hindi lang Orthodox at saka Roman Catholic noon. Meron pang 3. Byzantine Rite. If I was not mistaken, nakalimutan ko na kasi 5 yan eh. Byzantine Rite, tas meron pang Alexandrian. Nasaan na yung mga churches na yan? Nawala, na-abolish, bakit pinagpapatay ng Muslim? Huwag niyong sabihin hindi. Ang humahawak ng Turkey, ang Turkey dating pagano. Dating pagano yan. Yan ang paboritong puntahan ni San Pablo. Kaya nga galit sila kay Pablo eh. Bakit? Dahil yung bansang Turkey inaralan ni San Pablo. Yung mga taga-Turkey na sinakop ng Muslim, na which is aral yan kay San Pablo, successor ni Pablo, yung Turkey. Yung mga naaralang Kristiyano dyan, sila lumaban sa mga Muslim. Ang ginawa ng Muslim, ginera yan. Ang daming Katolikong namatay dyan, kaya nga nila nasakop yung bansa. Andyan lahat ng mga simbahan natin, yung pinakamatagal nilang simbahan, yung, bang tawag doon, yung sikat nila, Taj Mahal ba yun? Yung pinakasikat nilang simbahan, yung simbahan ninyo na pinagmamalaki ninyo, Catholic Church yon. Ultimo yung mosque ninyo, kung bakit bilog yan, sa'yo kinuha yan, sa Catholic Church, dyan yung kinuha yung ideya niyan. Bakit? Dahil ang mga nakuha yung simbahan namin may bilog-bilog. Ang dami niyong pinatay sa Turkey, no? Mga Katoliko, wala pang Protestante nun, ha? Kaya kong ilatag ang history ng Muslim.
Kung paano ninyo kinubkob ang mga simbahan namin at pinatay nyo yung mga walang awang Katoliko, mapabata, mapamatanda. Yung iba pa nga yung ginahasa. O, hindi ba? May mga turo si ala ninyo, pumatay kayo ng Kristiyano dahil yan ay nakakabanal. Tapos ituturo mo sa mga kapanalig mong Muslim na mamamatay tao ang mga Kristiyano? Kristiyano pumatay kay Christ? Talaga ba? Paano nyo malalamang Kristiyano pumatay kay Christ? Eh may Katoliko na, wala pang Islam. Kailan lang ba kayo lumitaw? May Bible na kami. Wala pang Muslim. Kailan lang ba nabuo ang Quran? Nauna ang Christianity sa Islam, oy. Sasabihin ninyo kami pumatay kay Christ. Wala pang Islam, may Katoliko na. Paano nyo nalaman? Ang pumatay kay Kristo, mga Sabbath keeper. Ang pumatay kay Kristo, mga antichrist, mga hindi naniniwalang Diyos si Kristo. Mga Saduceo, mga Pariseo, Judaism, mga Hudyo. Kaya nga ako naninindigan ako kahit kaninong mga sulpot na Kristiyano pumatay sa kanila yung hindi naniniwala kay Christ na Diyos, INC, Jehovah's Witness. Yan. Yan ang pumatay kay Christ. Dahil hindi sila naniniwalang Diyos si Christ. Kapag tumayo sa harapan nila si Kristo, sabihin ni Kristo, oy, Diyos ako, papatayin nila kasi hindi sila naniniwala. O ano pa? Yang Judaism. Naniniwala ba Judaism na Diyos si Christ? Hindi. Ano ba ang Judaism? Sabbath keeper. Ano ba Seventh-day Adventist? Sabbath keeper. Yan ang pumatay kay Kristo. Ibibintang nyo sa amin. Kayong mga Muslim kayo, na kami pumatay kay Christ, eh hindi naman kami Sabbath keeper. Lord's Day kami, Sunday. Mamamatay tao ang Katoliko, eh kami ang may largest charitable institution sa buong mundo. Kami ang may pinakamalaking ambag sa buong mundo pagdating sa pagkakawang gawa. Mamamatay tao ba yung ganon? Ang dami-daming tinutulungan ng Katoliko ng mga bansang naghihirap. Diyan pa lang sa Africa, ilan ang mga misyonaryong pumupunta dyan sa iba't ibang bansa para magpakain ng mga Afrikanong malnourished. Tapos sasabihin nyo, mamamatay tao kami, nagliligtas nga kami ng buhay, ayaw nga namin ng death penalty. Saan ka nakakita ang mamamatay tao, ayaw against sa death penalty, against sa abortion? Kaya nga ayaw namin ng same-sex marriage kasi yung punla namamatay. Dahil walang batang nabubuhay kapag dalawang lalaki ang nagtali. Walang batang mabubuhay kung dalawang babae nagtatali, kaya nga ayaw ng same-sex marriage ng Catholic Church dahil sa sex. Kasi namamatay yung bata. Sasabihin ninyo, mamamatay tao kaming mga Katoliko. Sinong pinatay namin? At saan yan mababasa? Saan itinuro? Na pumatay kami ng makasalanan gaya ng sinasabi ng mga Muslim na yan. Makakita nga lang ang isang Katolikong namamalimos kahit hindi nila kadugo, naiiyak-iyak pa. Kala mo, Charo Santos. Nagbibigay ng damit, nagpapaka. Yung mga Katoliko nga na wala namang napapala, kapag mga Katolikong walang napapala sa ginagawa nila, kapag nagkakaroon ng translasyon, pumupunta ng Quiapo, nagbibigay ng mineral water, tas mamamatay tao kami. Ganun ba yung mamamatay tao? Nagmamalasakit sa kapwa. Mamamatay tao ang Katoliko? Ang dami naming martir. Gasino lang na magalit ang Pope namin at ipaghiganti yung mga pinagpapatay ninyong mga Katoliko. Pag nagsama ang Roman Catholic Church at Eastern Rite, gaano kadami yung mga Katoliko na yan? 1.3 billion ang Katoliko sa buong mundo. Kami pinakamaraming kaanib. Lumaban ba kami? Hindi. Nagpe-praise and worship pa nga habang pinupugutan ng ulo Habang tinatanggalan ng kuko ang mga santo namin. Kayong mga kriminal kayo. Nagdadasal pa ang Katoliko. Anong sasabihin ng santo? Panginoon, kung ikalulugod mo tong kamatayan ko, saktan mo pa ako. Ganyan ang mga martyr saints namin. Pinapatay mo na, nag-e-enjoy pa. Bakit? Dahil pinapatay siya para sa simbahan. Sa sobrang hindi nyo makakonvert ang mga Katoliko, pinapatay nyo, hindi ba?
Ganon. Ganon ang isang mananampalatayang Katoliko, kaya nga ang dami naming martir. Maraming naging santo dahil sa Eucharist. Sa pagtatangka na bastusin at lapastanganin ang ostya, pinapatay. Ilang mga pari ang nagmimisa habang itinataas ang Blessed Sacrament, binabaril sa ulo. Ganon ba mamamatay tao? Katoliko ba yon? Katoliko ba pumatay habang nagmimisa ang Katoliko? Pare? Diyan sa sa Mindanao, ilan ang mga sinunog ninyong simbahan ng Katolika? May mga sinunog kayong buhay na mga pare. Habang nagbimisa, itinataas ang Blessed Sacrament, binabaril nyo sa ulo na parang ibon. Ilan sa mga Katolikong sakristan ang tinanggalan ninyo ng kuko sa paa at sa kamay, dinukot nyo mata, tinanggalan ng dila, binalatan ng buhay. Ultimo anit, binabalatan ninyo, habang tuwang-tuwa kayong nag-iinuman, sabay bubuhusan ninyo ng suka. Anong sinasabi ng mga Katoliko habang ginagawa ninyo yun sa kanila? Panginoon, kung ito ang magpapalugod sa inyo, ipagpatuloy mo. Habang pinunti-unti ninyong pinapatay at sinasadista ang mga santo namin, ano lang ang ginagawa ng isang Katoliko? Ama namin, sumasalangit ka, nag-Our Father pa. Pero kahit kailan hindi kayo kinondem ng mga martyred saints namin na napakasama mo. Habang binabalatan nyo sila ng buhay, nakangiti lang sila sa inyo na ipinagdadasal nila kayo. Dahil yon ang kautusan ng aming simbahan. Na mas lalo kang sinasaktan, mas lalo mo silang mahalin. Yung mga taong gusto kang patayin, mahalin mo. Kaya nga kung i-research ninyo yung mga martyred saints, yung mga naging buhay ng mga yan, kalunos-lunos ang mga sinapit niyan. Sasabihin ninyong mamamatay tao kami, yung 12 alagad na nasa simbahang Katolika, at paano ba namatay? Si San Pedro, pinatay sa harapan niya yung mga disciples niya ng mga pagano. Si San Pedro, sa mismong harapan niya, pinatay yung kanyang asawa. Kakayanin nyo yon? Lumaban? Tumalikod ba sa kanilang pananampalataya? Hindi. Tahimik na nagdadasal. Yung mga sinaunang Kristiyano na ipinalapa sa leon, dyan sa Coliseum ng Rome, habang pinanonood ng 20,000 na tao, si San Ignacio, pinalapa sa leon. Namatay yan. Pinalapa sa leon, pinanonood siya ng libo-libong mga pagano. Nagalit ba? Nagdasal. Sasabihin ninyo, mga Katoliko, mamamatay tao. Ang dami nga naming Katolikong pinatay. Kami ngang mga Katoliko, kinukuhaan ninyo ng kaanib. Ilang mga sulpot na ginawang Pacific Ocean ang Katoliko. Namingwit kayo ng mga kaanib namin, pinaglalason ninyo para umanib sa sekta ninyo. Pinagkakitaan nyo pa. Ilan sa mga Katoliko na naging sulpot na pineperahan ninyo? Nagsalita ba ang Vatican against sa inyo? Nagsalita ba ang Vatican against sa Iglesia ni Cristo? Nagsalita ba ang Vatican against sa kasamaan ng mga Protestante sa Katoliko? Ninakaw nyo na Bible namin. Ginamit nyo pa Gregorian calendar namin. Nagalit ba ang simbahang Katolika? Hindi, nanahimik. Kahit na alam ng Vatican, yang mga pinaggagawa ninyong kabulastugang kayong mga sulpot kayo. Nagalit ba? Hindi. Ano pang sabi sa amin ng Pope? Ipatawarin ninyo at ipanalangin sila. Ang tagal ninyong nagpiesta at naghari sa paninira sa simbahan. Ngayon na lang kami bumabawi, kami pa masama. Sino ba unang Sino ba ang pumapatay ng Katoliko? Yung against sa Catholic Church. Sino ang pinatay ng ng Pope na Muslim?
Meron bang sinakop na bansa, nung nananakop ba tayo ng bansa, katulad ng Turkey, nung sinakop ba yan, pinagpapatay ba mga tao dyan ng mga pare? Hindi. Nananakop ang Katoliko sa pagtuturo, hindi sa pagpatay. Kasi hindi yan tinuturo ng simbahan. Pero kayong mga Muslim, nanakop kayo ng bansa, pero pag hindi sa inyo umanib, pinapatay ninyo. Totoo yan. Dahil yan ang utos ni Allah, pumatay kayo ng Kristiyano. Totoo yan. Pero sa aming mga Katoliko, walang tinuro sa amin ng aming simbahan na kapag hindi mo na-convert as Catholic, patayin mo. Ang mga Katolikong debaters, ang mga Katolikong katekista, ang mindset niyan kapag hindi nakikinig ng aral ng Katoliko o hindi na mako-convert, hayaan na lang natin ang Diyos ang magkusang magpaalam sa Kanya kung bakit Katoliko ang tatag ni Kristo. Hindi namimilit ang mga Katoliko na magkatoliko ka kahit ayaw mo. Kapag talagang hindi na namin kaya na i-convert ang isang tao, ipinagpapasa Diyos namin yan, hindi namin pinapatay. Pero ang mga Muslim, pag hindi kayo pumayag na mag-Muslim kayo, pupugutan kayo ng ulo kasi utos ni Allah yan. Pumatay kayo ng Kristiyano. Pero sa atin, gawin mong Katoliko ang hindi Kristiyano. Ang Judaism, ang daming pinatay niyang Katoliko, kaya nga tayo napunta ng Rome. Bakit ba tayo napunta ng Rome? Kasi nauubos na Kristiyano, pinagpapatay ng mga Judaism. Isa na si Christ. Yung napunta naman tayo ng Rome, ano bang ginawa ng mga pagano sa Roma? Pinagpapatay din ng Kristiyano. Ang mga Katoliko o 12 apostles. Ilan ba pinatay ni Emperor Nero? O, si Nero nagpapatay kay Pedro. Si Nero nagpapatay kay Pablo. Yang paganong emperador na yan, yang abnormal na yan, ang dami niyang pinatay na apostles. Ang dami niyang pinatay, actually, na Kristiyano, hindi lang apostles, mga disciples pa nila. Lahat yan, pinagpapatay yan. Nakala mo, hayop. May nilublob sa kumukulong mantika, ginawang litsyong baboy. Mga disciples yun. May pinagpapana. May mga Kristiyano na pinugutan ng ulo, pinako sa krus. Binato hanggang sa mamatay. Lumaban ba yung mga yan? Yung panahon ba na tayo ay nasa Roma, pumatay ba tayo ng pagano? Hindi. Hindi kasi tayo pwedeng lumabag sa utos ng simbahan. Ang mga kaanib ng isang iglesia, ang sinusunod niyan ay yung batas ng simbahan. Kaya hindi tayo pwedeng sabihan na mamamatay tao dahil hindi inutos ng simbahan niya na pumatay ka ng tao. Tignan nyo, Muslim. Ang daming pinapatay na Kristiyano. Bakit? Utos kasi yun ng kanilang simbahan. Na pumatay sila ng Kristiyano, kaya ang dami nilang pinapatay. Tayo, wala tayong pinatay. Dahil hindi yan utos ng simbahan. Hindi tayo pwedeng lumaban sa Pope. Hindi ka matuturing na Katoliko pag lumaban ka sa Pope. Hindi nila naiisip yon. Ilang mga Katoliko yung kapuspalad. Kapuspalad na nga tumutulong pa. Ilang mga Katoliko ang namamagitan sa mga gera. Si Pope. Inihahalamba lang ang katawan para itigil ang gera. Sasabihin ng mga Muslim, mamamatay tao Katoliko. Wow! Back to you, mga Muslim, dyan pa lang sa Mindanao. Osama Bin Laden, Twin Tower, hello? Ilang mga Katoliko ang namatay sa Amerika? Hello? Ilang mga Katoliko namatay sa Saudi? Diyan nga lang sa Iran eh. Oh, ang Iran, napuntahan ni San Pedro yan. Oh, ilan ang mga dyan, Katoliko, na ibinabaon nyo sa lupa hanggang leeg. Hanggang leeg, nakabaon ng isang Kristiyano doon. Sabay pupugutan nyo ng ulo. Ay, may nagba-viral na video ngayon ng ganyan. Mga Kristiyano, nakabaon yung hanggang leeg. Tapos, pupugutan nyo ng ulo. Oh, dahil ayaw magpasakop sa pagiging Muslim. Totoo yan.
Bakit? Hindi pwedeng i-deny ng Muslim kasi yan ang batas ng kanilang simbahan, pumatay ng Kristiyano. Nakahilera sila doon. Mga Kristiyano. Ilang mga pare na nagmimisa sa mga bansang Muslim ang pinagbabaril ninyo. Meron pa kayong ginawa na public execution. Binitay nyo sa harap ng madla para bigyan ng takot ang mga tao na, kapag kayo nagkatoliko kayo, naging Kristiyano kayo, ganito sasapitin ninyo, pari pa. Sasabihin ninyo, mamamatay tao katoliko, lumaban ba yung pare? May pinatay ba habang binibitay ninyo? Paano ninyo maibabaon sa lupa ang isang katoliko para pugutan ng ulo kung pwede naman siyang lumaban? Paano nyo nagagawa? Natanggalan ng kuko, dukutin ng mata, putulin ng dila, tanggalan ng buhok sa anit isa-isa. Ang isang katoliko, kung pwede naman lumaban, kasi kapag ang katoliko lumaban, papatayin nyo, di ba? Bakit yun nakukuha ng buhay? Kasi hindi sila lumalaban. Kasi yun ang utos ng simbahan. Huwag kang lalaban. Magdasal ka. Tapos, ituturo ninyo sa mga kapanalig ninyong Muslim na pumapatay ang katoliko ng makasalanan. Kung pumapatay ang katoliko ng makasalanan, unang-una akong papatayin ng simbahan namin. Ako pa lang. Unang-una ako sa pilang papatayin ng simbahan kung pumapatay yan ng makasalanan. Hindi yan ipinag-uutos ng simbahan namin. Mga kapatid kong Muslim, lahat ng mga nakalaban kong debater ng Islam sa live debate, mataas ang pagrespeto ko at pagrespeto rin nila sa akin. Mataas ang pagrespect sa inyo ng Pope. Huwag naman sana tayong ganyan magturo. Huwag naman sana nating ituro na Katoliko o Kristiyano ang pumatay kay Christ. Hindi kami Judaism. Kung talagang ganun kayo ka-agresibo, pagdating sa mga aral ninyo para makaakay kayo at mag-Muslim ang mga Pilipino, wag naman ganyang pagtuturo. Maging makatotohanan tayo. Bagamat magkakaiba ang ating mga katuruan regarding sa pananampalataya, sana yung tama. Sana yung totoo. Pilipino pa man din kayo. Hindi kasi ako papayag. Mga kapwa ko nga Kristiyano kahit sulpot nilalabanan ko. And what more pa, ibang religion kayo. Hindi naman kami pwedeng manahimik, kaming mga Katoliko. Alam ko na mahirap kayong kalaban. Dahil ang batas ng simbahan ninyong pumatay ng Kristiyano. At dahil Kristiyano ako, pwede nyo akong patayin. Alam ko yon. Na nakakatakot kalabanin ang mga Muslim. Yes! Dahil pwede kayong pumatay ng tao ng mga Kristiyano. Pero hindi naman ako pwedeng manahimik. Hindi ko naman kayo pwedeng hayaan na pinapapangit ninyo yung image ng Catholic Church. Natutuwa ako na nakakakita ako ng Muslim na itinuturo sa mga hindi Katoliko na Katoliko ang bumuo ng Bible. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagtatanggol sa amin. Yes. Pero yung pagtuturo ninyo na Katoliko ang pumatay kay Christ, wag naman ganon. Nasa Jerusalem tayo. Ang Islam nasa Jerusalem. Ang Katoliko nasa Jerusalem. Nandoon tayong tatlo. Pati Judaism. Hindi nyo alam ang history? My God. Andun tayong tatlo. Andun ang Hudyo. Andun ang Katoliko. Andun ang mga Muslim. Bakit hindi nyo alam sino pumatay kay Kristo? Anong ginagawa nyo sa Jerusalem? Nakatambay lang. Aral-aral din. Sino ba kaaway ng Muslim doon sa Jerusalem? Ilan bang mga Muslim ang namamatay ngayon sa Gaza? Katoliko ba yung kaaway ng Judaism doon? Di ba mga Muslim? Pinapatay nga ng mga Judaism ang mga Katoliko doon na mangangaral. Bakit? Konti na nga lang daw sila. Nagkakatoliko pa yung Hudyo. Imagine ninyo
Hudyo. Kaya nga may Hudyo na naging Kristiyano. Yung Hudyo na naging Kristiyano, Katoliko yan, hindi yan Protestant. Kaya galit na galit ang bayan ng Jerusalem sa Katoliko. Hindi dahil sa religion natin, kundi dahil konti na nga lang daw sila, nagkakatoliko pa yung iba. Kaya kapag nalalaman ng mga Hudyo na merong isang mangangaral ng Katoliko doon na nagko-convert ng mga Hudyo, pinapatay. Kaya nagkaroon ng gera. Yung mga Muslim, sa sobra kasing pananakop ninyo, kahit pagmamay-ari ng Judaism, ayan, gera, di ba? Ba't kayo nagagarahan? Lupa. Wala naman kaming, ang Katoliko, tahimik sa Jerusalem, wala kaming kinabgam na lupa doon. Umalis pa nga kami. Nag-Roma kami, oh. Oy, Roma, oh. Pero ang mga Muslim, marami kayong kinamkam na lupa. Oh, yung Iran, hindi naman Muslim country talaga yan eh. Catholic country yan. Kinamkam ninyo. Paano kayo magkakaroon ng sarili ninyong lupa? Kailan lang kayo lumitaw? Kinamkam nyo yung lupa ng mga Katoliko na bansa sa pamamagitan ng dahas, ng gera. Kaya nga ang pamantayan ninyo, pumatay kayo ng Kristiyano. Bakit? Kasi wala kayong mako-convert. Ang ginamit ninyo na pagko-convert para maging Muslim ang isang tao, pagpatay. Ang ginamit ng mga Katoliko para mag-convert ng isang bansa, pagtuturo. Oh. Pagtuturo. Kung bakit may nako-convert ang mga sinaunang Kristiyano dahil sa pagtuturo, kaya nga sila pinatay eh. Pero ang Muslim, marami kayong nakamkam na bansa para maging Muslim kasi tinatakot ninyo, papatayin ninyo. O, huwag niyo yung sabihin hindi. Kala nyo, hindi ko alam? Inaaral ko yan. May kahit papaano, may konting kaalaman ako sa Muslim. Yan ang way ng pamamaraan ng mga sinaunang Muslim. Pag hindi ka umanib ng Muslim noon, papatayin ka. Kaya nga, di ba, pag pumupunta sa mga Islam country, bawal ang rosary? Pinagbabawal nyo rosaryo. It's either ikukulong o papatayin. Ganyan ang pamamaraan ninyo sa aming mga Kristiyano. Pero pumunta kayo rito sa Pilipinas, Katolikong bansa to. Hindi Islam country ang Pilipinas. Pagan country yan, kinonvert ng Kristiyano. Pumunta kayo dito, bit-bit Quran, papatayin kayo? Hindi. Pumunta kayo ng Vatican, bit-bit nyo Quran, papatayin? Hindi. Pumunta kayo ng Vatican, bit-bit mo pasugo, papatayin? Hindi. Dahil ang aming simbahan nagmamahal at nagmamahal ng tao. Hindi pumapatay. Pero try nyo. Mga INC, pumunta kayo dun sa sa Saudi, magkalat kayo ng pasugo doon. Ewan ko lang. Kahit ang mga Katoliko, punta kayo doon, iladlad ninyo yung mga Bible natin. Tignan nyo gagawin nila sa atin. Pero pumunta sila sa mga Katolikong bansa, ikalat nila mga Quran nila. Lerespetuhin pa sila ng mga Kristiyano, ng mga Katoliko. Nasasabihin ninyo, kaming mga Katoliko mamamatay tao. Kaming mga Katoliko ang pinakakawawa sa lahat ng relihiyon dahil kami ang mga pinagpapapatay ninyo. Katoliko ang pinakakawawang relihiyon. Sinasadista na ng Protestante, sinasadista pa ng ibang religion. Pinapatay na ng mga Protestante ang ibang kaanib ng Katoliko. Father Nilo Richmond. Ilan ang death threats si Father Darwin Gitgano? Ang dami ko ring death threats. Pero kami ba? Si Father Nilo ba? Nagbanta na papatay ng tao? Si Father Darwin ba? Nagbanta na papatay ng tao? Si Kuya Wendell Talibong? Ang daming pagbabanta dyan. Pero nag-ano ba si Kuya Wendell na humanda ka din sa akin, papatayin kita? Hindi. Even me. Hindi. Bakit? Kasi hindi yung turo ng simbahan, hindi kami pwedeng hindi sumunod. Pero try ninyo. Sa mga ibang sekta, ilan ang mga kaanib nila pinatay nila para manahimik? Wag niyo sabing hindi. Yung mga tumiwalag, tapos naglantad ng mga doktrina ninyong mali. Yung mga kaanib ninyo na nilantad
yung mga iskandalo ninyo sa loob ng mga iglesia ninyo, nasan sila ngayon? Pinatay nyo, di ba? Oh, pinatay nyo. Pero maraming mga Katoliko na naging protestante, anong ginawa ng mga Katoliko naging protestante? Sinisiraan ng simbahan. Nag-react ba simbahan? Si Martin Luther, Bible scholar ng Catholic Church, siniraan ng simbahan. Pinapatay ba ng simbahan? Dumami pa, di ba? Nanganak pa nga ng nanganak hanggang napunta na ng Pilipinas. Anak ng tokwa kayo. Tas kami pa masama. Protestante pa lang yan. Doon tayo sa Muslim. Ilan kayong mga Muslim ang pumatay ng Katoliko? Dahil sabi ni Allah, pumatay kayo ng Kristiyano. Ilan sa mga Katoliko ang pinagpiestahan ninyong patayin? Nag-react ba simbahan? Anong ginawa ng simbahan? Ipalibing na lang natin. Ipagdasal na lang natin ang kanilang mga kaluluwa. Sila ay mga banal. Ganun lang. Nagtanim ba ng galit ang Pope sa amin? Na tignan nyo tong mga Muslim na to, pinatay yung mga kaanib ng simbahan. Magalit kayo. Nagalit ba simbahan? Hindi. Kahit na pinapatay ninyo kaming mga Muslim, kaming mga Kristiyanong Katoliko, hindi kami tinuruan ng simbahan na magalit sa inyo. Lahat ng pinatay ninyo, minisahan lang at pinalibing. Wala tayong magagawa. Pinatay nila yung kaanib natin. Bakit? Dahil ang mga Katolikong kaanib, mga tupa. Lumalaban ba tupa? Kailan lumaban ang tupa? Hindi ba ang tupa pag pinapatay ng mga mababangis ng hayop, lumalaban ba? Hindi. Namamatay na lang. Ganun lang. Kaya pag pinatay ang isang Katoliko, parang ganun lang, wala tayong magagawa. Libing na lang. Ipagdasal natin. Father Nilo, namatay. Nagturo ba mga simbahan dito sa Pilipinas na magalit tayo sa pumatay kay Father Nilo? Sinabihan ba tayo ng mga pari natin na si Father Nilo pinatay ng ganitong sekta? Magalit kayo, mag-aklas? Hindi. Anong ginawa ng mga pare? Inoffer sa mass, inilibing si Father Nilo. Tapos. Kasi gano'n ang buhay ng isang tupa. Pag pinatay ka ng mababangis ng hayop, ilibing. Magluksa. Hindi ka pwedeng lumaban pag simbahan ka ng Katoliko, kaanib. Imagine niyo saan ka nakakita, ibigin mo yung kaaway. Pag pitong ulit na nagkasala sa'yo, patawarin mo pa. Sinampal na yung kaliwa mong kanan, ang kaliwa mong pisngi, bibigay mo pa yung kanan. Ganon ang simbahan. Kumbaga, kapag sinaksak ka sa tagiliran, ibigay mo pa yung kabila, eto pa yung isa, saksakin mo din. Kaya hindi tayo pwede nasabihan ng kahit na sino na mamamatay tao tayo. Gaya din ng paratang ng mga Protestant na kayong mga Katoliko, mamamatay tao kayo. Kayo ang nag-ano ng Inquisition, ang dami raw nating pinagpapatay na Protestant. Hindi. Tayo ang pinapatay. Ang daming pinatay ng mga sulpot sa Pilipinas na Katoliko. Ilan sa mga CFD ngayon ang tumatanggap ng death threats? San ka nakakita? Mangangaral, depensor ng simbahan, walang sahod. Hindi naman kami suportado ng mga pari eh. Wala naman din nagtuturo sa amin, self-teaching kami, ay self-study. Wala sa aming sumusuporta na nagbibigay ng aklat. Pero tinakikita ninyo ang sakripisyo ng mga defender ng simbahan. Sila mismo ang naghihirap magsaliksi kung paano sila magtuturo. Dahil hindi naman po kami suportado ng simbahan. Hindi na nga kami suportado ng simbahan, ang dami pa naming death threats. Wala pa kaming napapala dahil wala naman kaming kinikita dito. Tapos, pag napunta ka pa ng ibang bansa, at Kristiyano ka, papatayin ka pa. O ano lang ang gagawin mo habang pinapatay ka, mag-aama namin ka, mag-aaba Ginoong Maria ka, magdadasal ka lang sa madaling salita.
Habang tinatanggal isa-isa yung daliri ng paa at kamay mo, magdadasal ka lang. Kasi ganon ang tupa. Wala kang gagawin. Tignan mo ang katawan mo kung paano niluluray-luray. Wala kang gagawin kundi umiyak at magdasal. At pag pinatay ka ng mga paganong ito, wala tayong magagawa, ililibing na lang tayo. Ganon ang nangyayari sa simbahan. Kung paano nila ginugutay-gutay ang mga Katoliko. Mapa-protestante, mapa-iba't ibang religion. Ang Katoliko hindi po lumalaban. Gusto ninyong kumuha ng kaanib ng Katoliko, malaya kayong pasukin. Ultimo simbahan na nga lang. Paglabas mo, ang tapat, born again, nakamite, sinisiraan yung mga pare. Nagalit ba pare? Ang nagagalit na nga actually, mas galit pa tayong mga kaanib kaysa sa pare eh. 'Di ba? Anong ginagawa ng mga pare? Nananahimik. Hinahayaan kayo sa mga kalokohan ninyo. Imagine ninyo, nagmimisa pare, tatapat sa mismong simbahan, mga born again, may mga karatula pa. Sila pa galit pag sinita ng CFD na alam nyong misa, tradisyon ng simbahan, Santo Niño. Pisa ng Santo Niño, nagkalat ang mga born again. Ang Jehovah's Witness, piyesta naman ng patay, nangangaral. Undas, tradisyon ng simbahan. All Saints Day, nangangaral ang Jehovah's Witness sa mismong sa Catholic Cemetery. Sila pa galit pag sinita. Ginawa ba ng Katoliko yan na praise and worship ng born again, tinapatan ng misa? Pumunta pari doon sa tapat ng pintuan din ng ng mga simbahan ng mga born again, nag-street mass, pwedeng gawin yon. Pumunta ba ang mga pare sa gilid ng kapilya ng INC? Tapatan sila ng misa? Pagsamba ng INC laban sa misa ng Catholic Church, ginawa ng pare? Hindi. Bakit? Nire-respeto kasi natin yan. Pero ano ginagawa nila? Winawasak at sinisira ang image ng Catholic Church. Nag-react Vatican? Nagalit Pope? Hindi. Pero tayo kasing mga Katoliko, dahil tayo ay inborn Catholic o yung mga kahit converted Catholic, it is our duty and responsibility to defend the Catholic Church. Inutusan ba tayo ng ng Pope na, oy Sanrio, labanan mo to? Hindi. Kusa ko tong ginagawa. Inutusan ba kayo sa mga nagpa-follow sa akin na, oy kayo ha, labanan nyo to. Tong sektang to, labanan nyo. Hindi. Kusa nyo lang din ginawa yan. Walang nagdikta sa atin na labanan mo ito, labanan mo yan. Ito sabihin mo, ganito sabihin mo. Wala. Lahat tayo ay kusang loob na dumedepensa sa simbahan dahil mahal natin ang ating iglesia. Pero ang Vatican, nananatiling tahimik. Tahimik na tumutulong sa iba't ibang bansa na naghihirap. Tahimik na namamagitan sa mga digmaan ng bawat bansa. Tahimik na ipinagdadasal ang lahat ng tao sa buong mundo. Tahimik na kinakausap ang iba't ibang relihiyon para magkaisa tayo na pangalagaan ang mundo na ginagalawan natin, kaya may one world religion. Hindi kahit kailan nagturo at nagdulot ng pagkakahidwa-hidwaan ang simbahang Katolika. Sapagkat ang nais ng ating simbahan, magbuklod-buklod sa iisang pananampalataya, iisang pagbibinyag, at iisang Panginoon. Kaya kayong mga Muslim, dahil kayo ay kinikilala kong religion, kaming mga Katoliko, dahil meron kayong tradisyon, isa na Ramadan. Di ba magtatapos yata Ramadan nyo April 10, if I was not mistaken, April 10, March to April kayo, di ba? Nirerespeto ko kayo. Ang inyong mga tradisyon ay nirerespeto ko dahil kayo ay kinikilalang religion. Pero sana, kung magtuturo tayo, yung totoo. Hindi lahat ng mga imam at hadid ay malulupit. Katulad ng Katoliko, hindi rin lahat ng mga Katoliko ay mabubuti. Pero pasintabi sa ibang mga Muslim,
wala naman pong masama sa pagtuturo ninyo pagdating sa inyong pananampalataya dahil karapatan nyo yan. Pero bilang isang relihiyon din na nasasako, sana yung ituturo natin yung totoo. Hindi naman natin kailangan umakay para siraan mo yung hindi mo kapanalig. Hindi po kasi maganda yung ganon, na umaakay ka ng tao dahil nagsisinungaling ka. Mas maganda po na umakay ka, magturo ka, mangaral ka ng totoo. Umanib siya sa'yo, na-convert siya dahil totoo yung tinuturo mo. Siguro yun yung mas masarap sa pakiramdam. Na nagtuturo ka ng isang aral kasi totoo. Hindi yung nagtuturo ka kasi binibrainwash mo para umanib dyan sa pananampalatayang kinaaaniban mo. That's wrong. Kasi kung ganyan ang magiging sistema, lalaban po ako. Like what I've said, bagamat nakakatakot kalabanin ng Muslim kasi pumapatay sila ng Kristiyano, hindi ko naman din po pwedeng hayaan na tititigan ko kayo habang sinisira ninyo ang aming simbahan. I was born and raised as a Catholic, and it is my obligation and duty to defend my church, no matter what happened. Hindi na po sa amin bago na may Katolikong defender na pinapatay. Normal na lang po sa amin yan. Marami po kaming martyred saints. And it is my privilege to be one of these martyred. Isang malaking karangalan sa akin na maging kaisa ko at maging bahagi ako ng mga minartir na mga santo. Magiging proud pa siguro ako. Mas magiging proud ako sa sarili ko pag minartir pa ako. Ikagagalak kong maging isang martir. Dahil naranasan ko kung ano ang naranasan ng mga apostles. Sino ba naman ang hindi magagalak sa ganun? Pinagdaanan ng mga early Christians, pagdadaanan mo. I'm so proud of it. Hindi po sa amin yun bago. Pag may pinatay na Katoliko dahil sa aral, pag may pinatay na Katoliko dahil sa faith, hindi po bago sa Katoliko yan dahil marami kaming santo. And I am proud to be part of it. Kahit hindi ako maging santo, pero proud pa rin ako pag pinatay ako dahil sa faith ko. Kesa pinatay ka dahil kriminal ka. Kesa namatay ka dahil sa sakit. Kesa namatay ka dahil sa aksidente. Para sa akin, walang kwentang kamatayan yan. Ayokong mamatay sa sakit. Ayokong mamatay dahil na aksidente ako. Ayokong mamatay dahil sa katandaan. Gusto kong mamatay dahil Katoliko ako. Gusto kong mamatay dahil may ipinaglalaban ako sa simbahan. Yon ang gusto kong kamatayan. Mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan, may silbi ka. Ay, yan ang lagi ko sinasabi sa Diyos. Lord, ayoko mamatay sa walang kwentang paraan. Gusto ko mamatay ako dahil sa'yo. Lahat naman tayo mamamatay. Lahat tayo dadaan dyan. Walang, kahit tong mga nakikinig sa akin, ngayon, mga nagpapalaw sa akin, lahat po yan mamamatay kasama ko. Pero ayokong mamatay ng walang kabuluhan. Na namatay lang ako kasi nagka-cancer ako. Namatay ako kasi paglabas ko, nasagasaan ako. Namatay ako kasi gang rape. Ayoko nun. Gusto ko namatay ako dahil sa pananampalataya ko. Siguro kahit papaano, pag nagharap kami ni Christ, Lord, I am not worthy, but I am willing to die for you. That's it. Hindi ako karapat dapat sa iyo, Lord, kasi makasalanan ako. Pero willing akong mamatay para sa iyo. Ayokong mamatay ng dahil lang sa cancer. Na dahil nagka-cancer ka, tsaka ka naging maka-Diyos. Ayoko nun. Ayokong mamatay dahil dahil sa sobrang focus ko sa pagtatrabaho, nagkalindol, nadaganan ka ng building. Ayoko nun. Ayoko nung sa sobrang rangya ng buhay mo, kinidnap ka. Pinatay ka lang dahil sa mayaman ka. Ayoko niyan. Ayoko nang sa sobrang ganda mo, dinukot ka, gang rape, pinatay. Ayoko niyan. Gusto ko, ang magiging mukha ko pag iniwan ko ang mundo, ang magiging mukha ko, pinatay ako dahil isa akong Katoliko. Pinatay ako dahil defender ako ng simbahan.
At proud akong ipagmamalaki kahit na kanino, kahit sa pagharap ko kay Lord. Lord, makasalanan ako. Hindi ako righteous. Napakadumi ko. But I am willing to die for you. Kahit na ang dumi-dumi ko sa paningin ng mga tao, kahit na ang dumi-dumi ko sa paningin mo, isa lang ang maibibigay ko sa iyo, buhay ko. Kaya ko to ginagawa. Kaya kahit sila sinasabi sa akin na Sandrillo, ang dugyot mo, Sandrillo, pangit mo, Sandrillo, inuuna mo pa yan, wala ka nang malamon. Diba? Inuuna mo pa yan, wala naman na itutulong sa'yo yung mga nakikinig sa'yo. Pinahihirapan mo sarili mo, imbis na ikaw, naghahanap ka ng kikitain mo sa labas, pinag-uuna mo yung mga nakikinig sa'yo. Ano pa natutulong yan sa'yo? Pag ikaw naghirap, may matutulong ba sa'yo? Wala. Sandrillo, diba? Sandrillo, defensor ka ng, defend ng simbahan. Pag pinatay ka, may magagawa Santo Papa mo? Pag pinatay ka, Sandrillo, may magagawa pa rin ng simbahan, hindi ka nga nire-recognize. Nilalait ka pa ng mga kapanalig mo, ano papala mo dyan? Malaki. Why? Ginagawa ko to hindi para ma-recognize ng simbahan. Ginagawa ko to hindi para sumikat sa mga kapanalig kong Katoliko. Ginagawa ko to hindi para sabihing matalino si Sandrillo, kayang labanan ng mga protestante. Ginagawa ko to because I am willing to die for my Lord. I am willing to defend the Catholic Church because this is the true church and it is my responsibility to defend na tinatag ni Christ. I am willing to fully give my life to the Lord. Kahit wala sa aking tumulong, kahit kumain ako ng lupa, kahit sabihin niyong wala akong napapala dito, it's okay. Gagawin ko ang lahat para sa Diyos. Kahit na sabihin ninyo na minsan napupuno ako ng takot sa mga ginagawa kong presentations, lulunukin ko lahat yan. Kasi yan ang pinangako ko sa sarili ko. I will give my life to the Lord. I will serve my Lord with my whole heart. Wala akong pakialam sa sasabihin ng lahat ng tao sa akin. Ginagawa ko to para sa Diyos. Dahil alam ko na kapag ako namatay, walang magdadasal sa akin. Pag ako namatay, walang makakaalala sa akin. Walang magtsatsaga kay Sandrillo na ipagnobina. Kaya ito lang ang pwede kong gawin para kahit papaano maisalba ko naman yung kaluluwa ko. Ang ibigay ko yung kaluluwa ko sa Diyos. Kaya nga po, 'di ba, kahit na napaka-basic ng mga statement ng mga Protestant, talagang kinakagat ko ng husto. Bakit? Kasi gusto ko na yung mga kaluluwa na nagbabalik Katoliko ay maibigay ko sa Diyos. Yun lang naman kasi yun. Ang gusto ko na, Lord, dating lobo para sa'yo, tupa na ngayon. Lord, dating mababangis na hayop po ito. Para sa'yo to, Lord. Magpapasakmal ako para lang mapunta sa'yo. Yan ang mentality ko. Pupunta ako sa isang lugar kung saan ako mapapahamak. Lord, mapapahamak ako dito. Ibibigay ko, Lord, yung sarili ko dito para sa'yo to. Basta kapag may nangyari sa akin, wag mo kong kalimutan. Ganyan kami mag-usap. Ganon kami mag-usap ng Diyos. Ganon ako magdasal. Yung bawat post ko, yung bawat presentations ko sa live, alam ko yung kahihinatnan nun. Alam ko yung magiging bunga nun sa tao. Na maaari na maging na ang kapalit nun ay kaligtasan ko. Kaya bago ako nagla-live, ang lagi ko sinasabi sa Diyos, Lord, yung topic ko, delikado to. Mapapatay ako dito. Basta pag namatay ako, wag mo kong kalimutan, ha? Pupunta ako dito, Lord. May leyon. Magpapasakmal ako, Lord, ha? Dito sa leyon na to.
Gamutin mo ko kapag nakasurvive ako. Pag nagkasugat ako, gawa ng leyon na to, Lord. Gamutin mo yung sugat ko, ha? O pag namatay ako, Lord, hindi ko nakaya yung leyon. Pag ikaw na bahala sa libingan ko. O, Lord, pupunta ako sa disyerto. Walang tubig. Bahala ka sa akin, ha? Sana kayanin ko yung tagtuyot doon. Lahat ng presentations ko po, alam kong delikado. But it's okay. It's okay. Na sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko, Sanrio, wag kang magla-live ng ganyan, mamamatay ka sa ginagawa mo. Lagi kong sinasabi, it's okay. I'm willing to die for my Lord. Handa po akong mamatay para sa simbahan at tanggap ko na po yan. Tanggap ko po na hindi rin magtatagal ang buhay ko. Maaga akong mamamatay sa ginagawa kong to. But it's okay. I am happy and I am proud to die because of my faith, because of the church, because to all of you my fellow Catholic, at dahil sa Diyos, I am proud and I am willing to die. Handa po akong magpapugot. Kung ang kapalit naman ng buhay ko ay libo-libong Katoliko, go. Isang tao lang po akong ordinaryo. Walang pinag-aralan, walang magandang trabaho. Umaasa lang sa raket-raket sa labas. Pero kung ang isang kagaya kong walang kakwenta-kwentang tao ay magpapasok ng libo-libong protestante sa simbahan, I am willing to sacrifice my life. Wala pong nakakatakot sa kamatayan. Lahat po tayo dadaan dyan. Pero ayoko po, like what I've said, mamatay lang dahil nagkasakit ka. Ayokong namatay lang ako dahil aksidente ako. Ayokong namatay ako dahil lang sa nirape ako, sinaksak ako, dahil sa may utang ka, o nirape ka kasi ang ganda-ganda mo. O kinidnap ka, pinatay ka kasi mayaman ka, ayoko niyan. Gusto ko, patayin natin si Sanrio. Kasi hadlang to sa sekta natin. Patayin natin tong si Sanrio. Kasi tong si Sanrio, marami nang nakukuha sa kaanib natin. I am willing to risk my life kung ganyan. Willing akong magbuwis ng buhay para sa mga kapanalig kong sumusuporta sa akin na nagsasabing, Sanrio, kailan ang live mo? I am willing to sacrifice my life to all of you, my friends. Sa lahat ng sumusuport, handa kong ibigay ang buhay ko sa inyo. Sa simbahan nating Katoliko, handa ko pong ibigay ang buhay ko dyan. Sa Diyos na buhay, handa kong ibigay ang buhay ko dyan. Kaya lahat po ng presentations ko, buwis buhay yan. Kaya nga sinasabi nila sa akin, Sanrio, kakaiba ka sa mga CFD. Sanrio, kakaiba kang mag-deliver ng aral. Bakit? Kasi po nakakatakot magturo ng public. Kaya kakaiba ko. Kasi nakakatakot. Dahil kapag ikaw ay nagturo ng aral ng simbahan na ang mukha mo ay nakalantad at pinanonood ka ng maraming tao, ang kalahati ng paa mo ay nasa hukay. Lalo na kung tinatangkili ka ng mga tao, maaari kang mamatay sa ginagawa mo. At yun naman po yung gusto ko, ang mamatay sa ginagawa ko. Yan ang gusto kong mangyari. Ang mamatay para sa simbahan. Kaya wag po tayong matatakot. Huwag tayong matatakot na ipagpatuloy ang ating mga nasimulan. Huwag tayong matatakot na idepensahan ang ating simbahan. Kung ang bawat buhay ng isang Katoliko, ang magiging kapalit niyan ay maging Katolikong bansa ang Pilipinas, laban. At least, kung haharap man tayo kay Lord, Lord, handa kong mamatay para sa'yo. Kahit mamatay ako na sabihin natin nasa mortal sin, mamatay ako ng maruming-marumi. Isa lang, pag nagkita kami ni Lord, Lord, nagkita tayo ngayon,
Hindi ko man nasunod lahat ng utos mo, pero kaya kong ibigay buhay ko sa'yo. Baka sakali kahit papano mapansin niya ako. Na sa dami ng mali na nagawa ko sa buhay, sa dami ng pagkakamali ko, na paulit-ulit kong ginagawa. Baka sakali kahit papano pag nagkita kami, ibigay niya yung habag sa akin. Na Lord, namatay ako kasi mahal kita. Kaya sana, sa mga Katoliko, ang dami nating kalaban. Protestante pa lang sa Pilipinas, saksakan na ng dami. Isama nyo pa mga Muslim. Huwag tayo sanang magbahabahagi. Huwag tayo yung kapwa Katoliko natin aawayin. Dapat naghahawak kamay tayong lahat. At pinoprotektahan natin ang simbahan. Ang kaaway po natin sa aral, mga hindi Katoliko. Sila po ang ating pagtuunan ng pansin. Protektahan natin ang mga kapanalig nating Katolikong mahihina. Suportahan natin ang mga Katoliko na nagla-live presentations. Yung mga Katoliko na nagtuturo, palakasin natin ang loob, panoorin natin sila. Dahil napakasarap naman talaga sa pakiramdam ng may nakikinig sa'yo, na pinanonood ka, na hinahangaan ka. Huwag natin ipagdamot din yon sa ibang mga Katoliko na nagsisimula pa lang lalo na. Paramdam natin na kahit hindi ito kasing galing, hindi ito kasing galing ng idol ko, pero susuportahan ko to kasi Katoliko to. Kasi naniniwala ako isang araw magiging magaling din to. Suportahan natin lahat ng ginagawa ng mga defenders ng simbahan kasi hindi po madaling magturo, hindi ganon kadaling dumepensa, hindi ganon kadaling manindigan. Bakla, tomboy, babae, lalaki, basta't nakitaan ninyo na nagsisikap na ipalaganap ang katuruan ng ating simbahan, suportahan natin sila. Iparamdam natin sa kanila na bilang tayong mga Katoliko, mahal natin ang mga kapanalig natin. Huwag na tayo yung magbigay ng gatong sa mga nag-aaway na CFD laban sa CFD. Huwag na natin silang gatungan. Hayaan na lang natin silang mag-away-away. Huwag na tayong dumagdag pa sa tensyon ng mga nagtatalo-talo kasi ganyan naman talaga. Kahit ang early Christians nagtatalo-talo. Huwag na tayong kampi tayo kay ganito, kampi tayo kay ganyan. Tayo na lang yung gumit na, makinig na lang tayo sa kanila, panoorin na lang natin sila. No? At sa mga written debater dito, maraming salamat po sa mga nagko-comment doon sa mga post ko. Nababasa ko po yung mga message ko kahit di ako nagre-reply kasi ultimo sa messenger ko flooded ako ng mga Katolikong nagtatanong. Iba pa yung mga magbabalik Katoliko, so talagang napaka-busy ko sa pagre-reply din sa messenger. Iba pa yung sa YouTube ko, nagre-reply din ako dun sa mga nagko-comment, no? Sa mga written debater po, lalo na dun sa mga mga naka-follow sa akin, dun sa mga nakikita ko sa nagko-comment dun sa post ko, ang gagaling na ninyo po talaga. No, talagang proud na proud ako sa inyo, ang gagaling ninyong mga Katoliko, no? Siguro hindi lang talaga, yung iba sa inyo, hindi lang talaga kayo nakatoka sa ganito. Katulad ko, nagla-live. Kasi may mga tao na magaling magsulat, pero kapag nagsasalita, nabubulol sa sobrang hiya. Pero yung mga written debater na Katoliko, ang gagaling po ninyo. Sobrang gagaling ninyo na mga Katoliko. Nakikita ko po yung mga improvements ninyo. At sa dalawang senior citizen na Katoliko, maraming pong salamat sa inyo sa inyong pagsuporta sa akin. Kasi meron pong dalawang senior citizen kaninang umaga, yung isa nag-chat sa akin. Bedridden and 70 years old siya or 65 years old. Doon pa lang siya natutong lumaban at ipagtanggol ang simbahan. Kaya parang talagang naiyak ako, no, nung nakausap ko siya, na sabi niya sa akin, Sanrio, you know what, I am a senior citizen, 65.
I'm 65 years old. Ngayon ko pa lang natutunan kung paano ipaglaban at ang simbahan. At kinikwento niya sa akin yung mga nakakadebate niya. Sabi niya nga, Sanrio, kala ko hindi ko matatalo si Mix Miguel, MCGI. O ano po nangyari? Ay, natalo ko siya, Sanrio. Ngayon, marunong na akong lumaban. Salamat sa'yo. Ay, salamat din po. Oo, kaso bedridden ako. Nakaratay na siya sa banig. At doon ako na-touch, no, sa mga may sakit, no, yung mga na bedridden na naka-follow po sa akin, na nanonood. Marami pong salamat sa inyo, sa inyong pagmamahal at pagsuporta po sa akin. At meron pa nga pong isa na naka-follow sa akin, nagkikimotherapy siya, at kapag siya ay nagkikimo, siya ay nag-undergo ng chemo, sisigawan niya yung anak niya. Ang gagawin, bubuksan yung TV, panonoorin yung YouTube channel ko. Habang dumadaing siya sa sakit ng katawan, kinikimo sumusuka siya, ang pinaka pain reliever niya is mapanood ako sa TV. Kaya, ako po, kahit hirap, kahit natatakot ako sa mga pinaggagawa ko, nai-inspired ako sa kanila. Hindi po ba, imagine ninyo kung gaano kasakit ang ikimo ka. Chemotherapy, hindi po biro yun. Pero, kung i-imagine ninyo habang kinikimo siya, pinanonood niya ako at sasabihin niya sa akin na, Sanrio, ikaw ang pain reliever ko. Nawawala yung sakit ng chemotherapy pag pinanonood kita. At nakakaiyak naman kasi talaga yung ganong pakiramdam, di ba? Kahit yung mga naka-bedridden na, tapos sasabihin, Sanrio, yung saya-saya ko, natalo ko yung isang sulpot first time. Nakaka-bless. Hindi lang po sa akin, kundi para sa ating simbahan, na may bago na namang defensor. No, yun lang naman kasi yung gusto ko dumami yung defender. Masaya ako pag maraming defender ng simbahan. Yun yung gusto ko, maraming mandirigma, maraming warriors ang simbahan, kaya ako nagla-live. Hindi lang po dahil gusto kong may ma-convert, kundi ang gusto ko po talaga maraming defender. At lahat ng defender na ito, magbabanding-banding tayo. Di ba masaya yung ganon? Nagsasama-sama lahat ng mga defender, pinag-uusapan natin yung kapalpakan ng aral nila. Napakasarap sa feeling. Na yung kasama natin is katolikong defender din, nakatulad natin. Tapos magchichika-chikahan tayo. Alaw ba yung aral nila? Nakakatawa, no? Gusto ko yung ganon. Kaya ako, nagsusumikap akong mag-live. Kaya sa mga baguhan na katoliko na iniisip ninyo, imposible. Imposible na maging gaya ko si Sanrio, or imposible na itong si Sanrio ay malagpasan ko, bago lang ako, no. Wala yan sa kung dati ka o bago ka. Kung ikaw ay masipag mag-aral, kaya mong higitan ang mga dinadakila mong tao ngayon. Hi po Ate Mary Joy Hina, taga Bago Bantay, hi po, no? Kung meron kayong ina-idol, idol ko to. Sanrio, idol kita. Kaya nyo akong higitan. Maging masipag ka lang sa pag-aaral. Minsan, hindi basihan na dahil sinasabi nilang matalino ka, kaya mo yan alam. Kasi ako, naniniwala ako na walang taong bobo pero may taong tanga. Walang taong bobo sa taong masipag mag-aral. May taong bobo pag tamad kang mag-aral. Pero kung sinasabihan kang bobo ngayon, pero masipag kang mag-aral, yang nagsasabi na bobo ka, mahihigitan mo yan. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. At kung dumadating tayo sa panahon na kayo ay nabubuli, maraming nagagalit sa inyo because of your faith,
Be happy. Dahil nabubuli ka dahil sa pananampalataya mo sa Diyos. Proud mong masasabi sa sarili mo, Lord, minumura ako dahil sa'yo, ganti mo nga ako. Lord, galit na galit sila sa akin dahil sa'yo. Ganyan kita kamahal. Diba? Alam mo yan, Lord, papatayin ako dahil sa'yo kasi mahal kita. And it's okay, Lord, kasi mahal kita. Di patayin nila ako. Okay lang. O galit sila sa akin, Lord, binubuli ako, minumura ako kasi pinagtatanggol kita. Okay lang, Lord, namurahin nila ako. Basta para sa'yo. It's okay. Lahat ng pinagdadaanan natin, pagdating sa ipinaglalaban natin para sa simbahan, may dahilan. Magtiwala tayo sa proseso. Pag dumadaan kayo o dumarating kayo sa point na nawawalan kayo ng gana, pinanghihinaan kayo ng loob, lagi nyo lang iisipin, may dahilan ang Diyos bakit ko to nararanasan. Kailangan kong magpatuloy. Trust the process. Magtiwala kayo sa proseso na binibigay sa inyo ng Diyos. No? Magtiwala kayo. Magtiwala kayo kung bakit nyo pinagdadaanan yan kasi Diyos ang may gawa niyan. May dahilan. Maaari niya pinagdadaanan nyo ngayon, kinabukasan magtatagumpay ka. Anumang hirap, anumang sakit, kapit lang. Walang bibitaw. At least pag namatay tayong lahat at makaharap natin ang Diyos, proud mong masasabi na Lord, kahit na nasasaktan ako, hindi kita iiwan. Hindi man ako naging matuwid at tama sa inyong paningin. Pero Lord, mananatili ako na nakakapit sa iyo. Hindi ako bibitaw. At maniwala din tayo na may dahilan kung bakit napunta ka sa ganyan. May dahilan kung bakit naging defender ka ng simbahan. Magtiwala tayo doon kung bakit dyan ka tinawag. Yung iba tinawag dahil sa office, dahil sa abroad, no? Yung iba tinawag para lang sa maging simpleng may bahay. Pero may dahilan kung bakit naging defender kayo ng simbahan. Hindi man siguro kayo naging katulad ni Sanrio na nakalantad yung muka, na parang sinasabi ng iba, Sanrio, para kang artista. Pero hindi yon. Hindi yun dahil sa para akong artista, may dahilan kung bakit tayo nandiyan sa mga sitwasyon natin. At yon ang dapat nating pagkatiwalaan kung bakit tayo nandiyan. Kaya manatili tayong depensor ng simbahan. Darating ang panahon, lahat tayo ay mamamatay, lahat tayo ay magbabalik sa lupa. At least, kapag nakaharap natin ang Diyos, proud tayo na Lord, nung ako'y tao pa na nabubuhay, ipinaglaban kita. Ngayon, na ako'y nasa harap mo, sana ipaglaban mo din ako kay Satanas. Dahil diyan na natin malalaman kung saan tayo pupunta. Kaya wag po tayo laging mawawala ng pag-asa. Pag nasasaktan, ipikit ang mga mata para hindi ka panghinaan. Magdasal. No? So yun lang po, maraming pong salamat. Sana po ay nagustuhan ninyo yung live natin for today, no? At marami pa po akong gagawin, no? Na ano lang ako doon sa video ng isang Muslim. Hindi ko alam kung isa siyang hadid o isa siyang imam. No, binigyan ko lang siya ng reaction kasi nagva-viral siya eh. So, hindi naman din po ako papayag bilang isang Katoliko. Sana may naintindihan po kayo sa presentations natin at nagustuhan ninyo. At lagi niyo po akong ipagdadasal, no? Pagdadasal po ninyo ako lagi na maipagpatuloy ko itong ginagawa ko sa inyo na pagla-live. At ipagdasal nyo rin po yung mga pangangailangan kong pinansyal na sana na magkaroon ako ng racket para sa ibabayad ko sa mga bills ko kasi wala naman po akong permanenteng trabaho. Yan, yung mga load ko, wala naman din po akong sapat na kinikita para ma-supply sa mga load ko para makapag-live araw-araw. Yan, at higit po sa lahat, ipagdasal nyo rin po yung security ko. No, sa dami po ng
gustong manakit sa akin, nakita nyo naman po yung mga post ko, siguro kahit kayo, kung sulpot kayo, baka masaktan nyo din ako, di ba? Ipagdasal nyo po yung aking security, na sana sa mga pupuntahan kong mga lugar, ay katulad niyan, magpupunta na naman ako ng Radyo Veritas, no, ay maging ligtas po ako, no, sa dami ng mga nagtatangka po sa akin sa buhay ko, na lagi nyo po akong ipagdadasal, no. At Ate Mary Joy Hina, ipi-PM po kita, ako po ay magpupunta sa Santo Niño para makapagsimba. No, pwede po tayong magkita doon. Yun, shout out sa mga taga Muñoz, Quezon City, no, baka magpunta ako diyan, bumisita ako diyan soon. Yan, kita-kits po tayo diyan sa mga Katolikong nakasubaybay sa akin. Yan, pwede tayong mag-meet diyan. Kasi ako po ay magge-guest sa Radio Veritas, no? Ako po ay nakuha ulit na guest, no, at kasama ko yung mga kilala na written debater na mga CFD. Yan, kasama ko po sila na pupunta ng Radio Veritas. Kaya lagi nyo po akong ipagdadasal, yun na lang po siguro yung maihihingi ko sa inyo na pabor. Pagdasal nyo po ako lagi. Yung mga madasaling tao dito, yung mga nagro-rosary, pagdasal nyo po ako, yung lagi si Sanrio, no, kasi hindi po talaga madali yung pinagdadaanan ko. Mukha lang po akong okay ngayon, pero marami po akong pinagdadaanan. Pero ang lagi ko na lang pong sinasabi, hiwalay ang personal kong problema sa simbahan. Iba ang simbahan, iba yung personal kong pinagdadaanan. Kaya pagdadasal nyo po ako lagi, hindi po ako laging strong, hindi po ako laging happy, hindi po ako laging matatag. Pagdasal nyo po ako na maipagpatuloy ko to, no? So yun lang po, maraming salamat, at bago tayo magtapos, please po subscribe po kayo sa YouTube channel ko, Sanrio TV, no? Subscribe po kayo. Sabi ni Kuya Levi Lahera, pahingi po ng lecture nyo kahit Xerox lang po. Mabibigyan kita, Kuya Levi Lahera, ng mga apologetic book this coming April, kasi may tutulong po sa aking tao para makabili po ako ng mga books na ipamamahagi sa mga written debater na nagsisimula pa lang at nangangailangan ng apologetic books. Yan. May tutulong po sa akin after Ramadan para maka-order ako ng mga books na ibibigay naman po sa mga kapanalig nating Katoliko, no? Wag po kayong mag-alala, kung sakali mang may mga tutulong po sa akin para makabili ng books, yan po ay ibibigay ko din po sa inyo para po mas lalo maging matibay at matatag yung ating pundasyon pagdating sa pakikipaglaban sa Protestant. Kasi yan po talaga yung aking gustong gawin, ang mamigay ng mga libro sa mga Katoliko. Kasi ang binili ko po, ang gusto ko pong bilihin na libro ay libro ng pangdebate. Hindi po ako bibili ng libro ng na katulad ng iba na maboboring kayong basahin. Hindi. Ang bibilin at kukunin kong libro ay libro kung paano kayo dedebate kay Maria, at libro kung paano nyo i-defend ang Basic Catechism of the Catholic Church. So, 2 libro yon. Dalawang libro po yung o-ordering ko. Yung 2 libro na yan, yun ang ibibigay ko sa mga nakasubaybay at nakasuporta po sa akin dito sa Facebook at sa YouTube channel ko, para kahit papaano kapag ako ay nagle-lecture, makaka-relate kayo. Kasi meron kayong babasahing aklat na kung saan doon ninyo makikita ang katuruan ng ating simbahan, at hindi siya mahirap basahin kasi Tagalog po 'yon. Ipapaliwanag sa inyo kung paano nyo ipapaliwanag yung mga sitas ayon sa ginagamit din ng mga defender ng simbahang Katolika. At sinusubukan kong mag-reach out sa Catholic Faith Defenders para manghingi ng apologetic naman nila, kasi alam ko nagbibigay daw sila ng ng apologetic ang CFD. Yon, hindi pa nga lang ako nabibigyan tugon, pero yung mga
CFD org dito na nakikinig at nakafollow din po sa akin, baka pwede nyo po akong bigyan ng kopya ng apologetics ninyo para maipaserox ko po at maibigay ko din sa mga kapanalig nating Katoliko kasi kawawa naman din po sila. Hindi naman po kasi sa akin, para sa akin, hindi tama na tayo lang yung may alam. Gusto ko may alam din yung mga Katolikong nasa ibaba at para magkaroon sila ng kaalaman, mas lalong lumalim ang kanilang kaalaman, kailangan meron silang pinanghahawakan ng mga libro, meron silang binabasa. Ayoko po kasi na pinanonood lang ako. Gusto ko isang araw panonoorin din kayo kasi may alam na kayo. Kaya yan po talaga yung advocacy ko na magbigay ng books. Hindi ako papayag na wala kayong matatanggap na libro. Gusto ko kayong matuto talaga. Gusto ko kayong maging magaling. Kaya buti na nga lang sa bless ako, may tutulong po sa atin. At yung tutulong pa sa akin, take note mga kapanalig, LGBTQ to. LGBTQ, isang Katoliko to na magaling din dumepensa ng simbahan. No, sabi niya, Sandrillo, baka pwede mo naman, after ng Ramadan, pili ka ng books, ibigay mo nga dito sa mga na to, sa nangangailangan ng libro. Yon, so bibili ako ng books, no? Ang ibibigay ko sa inyo ay Mariology, kung paano idedepensahan si Maria, yung mga dogma ng simbahan. No, may dogma ang Catholic Church, yon Mariology, at saka yung basic catechism ng Catholic Church. Ano to? Ito yung mga ribulto, ito yung tungkol sa mga pagpapare, yan. No, yung mga basic catechism, yon yung 2 libro na yon. At kung sakali man na mabigyan tayo ng tugon ng Catholic Faith Defenders na organization, mabigyan tayo ng kopya ng kanilang turo at aral, no? Yan ay ipapaserox ko at ibibigay ko din po yung kasama yun sa mga libro para hindi rin po kayo nahihirapan kung paano kayo sasagot sa mga abnormal na protestanteng kalaban nyo, no? Hindi ako papayag na yung mga written debater, yung mga nakasuporta sa akin, hanggang tingala na lang kay Sanrio, hindi. Gusto ko titingalain din po kayo. Kung paano nyo akong tinitignan habang nagsasalita, gusto ko kayo din. Tignan din ng mga tao habang pag kayo ay nagsalita. Gusto ko lahat tayo ay sabay-sabay na umuunlad. Ayoko pong solohin na si Sanrio lang ang magaling, hindi. Gusto ko lahat tayo magaling. At mas lalo pa tayong gagaling kung meron tayong hahawakang mga referensya. So, references ang ibibigay ko. Yes, Kuya Levi Lahera, Christology at Mariology yan ang ibibigay ko. No, ngayon, hintayin lang natin, baka this April, sa awa ng Diyos, may mga tumulong sa atin. Yan, mabibigyan ko po kayo ng libro. Wag po kayong mag-alala. Basta may may pera ako, no, kahit maliit na halaga pa ang hawak ko, ibibili ko po ng libro yan para sa inyo. Kasi yun naman po, ayun din po kasi yung magpapasaya sa akin, yung makapagbigay sa inyo ng libro. Matagal ko na po yung gusto at matagal ko na rin po yung ginagawa. Nung ako ay nasa CF Lamp, ang pinamimigay ko ay CCC, Catechism of the Catholic Church, yung 2 libro ng Mariology at Christology, nabigay din ako ng mga relics, namimigay ako ng mga rosary, namimigay ako ng scapular, miraculous medal, lahat ng religious items. Noon ko pa po yan ginagawa. Kahit hindi pa po ako noon kilala na defender ng simbahan, ginagawa ko na po yan sa mga nagpapalo sa akin. No, marami na po akong nabigyan ng mga aklat. At yun po ang nagpapasaya sa akin. Magbigay ng magbigay. Kaya sana pagdamutan ninyo yung aking ibibigay kung sakali man na nasa akin na yung mga books. No? Pagdamutan ninyo kasi yan din po yung gusto ko. Yung makatanggap kayo ng mga libro. No? Sana ay magustuhan ninyo. No? At yung libro po na yon, wala po yun bayad. Wala po siyang bayad. Libre po yun. No? At kung meron man na mag-donate sa akin ng rosary, ng scapular, or yung may mga kakilala rito kung saan pwedeng makahingi ng mga relics para meron silang relics sa altar,
o yung may mga kahit pa paano may kakayahan na magbigay sa akin ng mga sacred images, kahit yung mga maliliit lang, para maibigay natin sa mga kapanalig natin, may magamit sila sa altar. Yan, open po ang Sanrio, no, para maibigay din natin sa kanila, maisama natin sa pagbibigay ng mga libro. No, yung halimbawa may rosary kayo, or may scapular, o meron kayong connection sa simbahan, pwedeng makahingi ng mga relics. Yan. Maibibigay po natin yan sa kanila, at bibigyan ko po kayo ng mga screenshots na naibigay na po yung mga aklat, no? Kasi meron po akong taga bigay ng mga religious items, kasi na malayo nga po ako, wala po rito bakery, malayo ako sa bayan. So meron po akong tao na sa kanya ko ibinibigay yung kung ano man yung ibinibigay sa akin ng mga Katoliko, if ever. Siya po yung nagmamanage na, siya yung bumibili ng mga books, siya yung bibili ng mga religious items na ipamamahagi naman po sa mga Katoliko. Para at least, sa maliit na bagay na yon, para sa akin, yon ay magbubunga ng malaking inspirasyon sa isang mahinang Katoliko na para maging masigasig siya sa pag-aaral, no? Para maging masigasig siya sa pag-aaral. Yun po yung dahilan kung bakit ko rin to ginagawa. Yung ma-inspired sila na mas lalong mag-aral. At para ma-inspired ang isang mahinang Katoliko para mag-aral, bigyan natin sila ng dapat nilang pag-aralan. Hindi lang po ako basta-basta Katoliko na pinanonood lang. Hindi po ako basta-basta Katoliko na dumedebate lang. Gusto ko po kapag ako ay naging Katoliko, nakakatulong din. Tumutulong ako sa mga mahihinang Katoliko para lalong maging pursigido sa pag-aaral. Kaya sa iyo po, sa LGBTQ na ito, ayaw niyang pasabi yung pangalan niya. Maraming pong salamat, no? Advance ko nang sinasabi sa iyo. Actually, nanonood siya ngayon, no? Nanonood siya ngayon. Maraming pong salamat, at malaking bagay po yung maibibigay ninyong tulong sa mga kabataan, sa mga Katoliko na mabibigyan ng mga aklat na yan. At makakarating naman din po sa inyo yung kopya ng mga mabibiling aklat, no? Ipapakita naman po namin yan sa inyo. At hindi po sa akin, hindi po ako yung magtatabi ng mga aklat, ha. Yung magtatabi po ng mga aklat, yan po yung parang siya po yung mami ko, no, sa faith. Siya po yung mahawak ng mga aklat. Siya po yung nagpapadala ng mga libro. So yun lang po, maraming salamat sa inyo, at sana lagi po kayong mag-iingat, no, mga kapanalig, at pasensya na kayo, hindi pa tayo masyadong nakakapag-live ng maayos-ayos, kasi po ako ay magko-confess muna, at tawag neto, pinaghahandaan ko po yung pag-guest ko sa Radio Veritas, no. So siguro baka after nun at nakapag-confess na ako, yon, dun pa lang po ako magsisimulang magsulat at mag-aral. So maraming salamat po sa pagtsatsaga ninyo, sa pakikinig sa akin sa maingay na bunganga ni Sanrio. At sana ay may napulot kayong aral at may natutunan po kayo ngayong umaga sa pagdadakdak ni Sanrio. So yun lang po, maraming salamat. God bless you, at pagpalain po dawa tayo ng Panginoon. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bye-bye!